We can do it! Yeah! Go for gold! Ang lugar na ito ay tinatawag na call room or waiting area. Dito, nakagayak na ang mga manlalaro para sa kanilang mga laban. Dito rin itinatalaga ng mga manlalaro ang kanilang mga katawan, puso at isipan. At sobrang halaga ng mga body number. Ito ang pagkakakilanlan ng mga manlalaro. At upang mawala ang kaba, syempre, ang sarili ay kailangang italaga. Sobrang halaga talaga ng sports sa buhay ng isang mag-aaral, ano? Dito talagang natututo sila kung paano magkaroon ng disiplina sa sarili. Ang masasabi ko lang po, huwag kayong susuko. Kailangan determinado talaga yung athlete. So, training, importante. Number 1 yon. At syempre, disiplina ng athlete. Pag walang disiplina, wala. Hindi ka mananalo. Yun lang. Instill the values of respect and obedience. Ayan. Respect and obedience. Ano ba ibig sabihin na? Kahanga-hanga ang mga estudyanteng kagaya niya saka yung mga kasama niyang players. Binigay nila ang best nila kaya ngayon sila ay nakakuha ng awards. And this is not just a medal. It represents the dignity, the power, and the honor of their division. Division of Pampanga. Anak, congrats ha! Anak, peace bomb tayo. 1, 2, 3. Thank you. Alam niyo ba kapag ang coach ay palaging nariyan, ang mga mag-aaral, ang mga atleta nating mag-aaral ay malakas ang loob, matapang sa laban. Ano po ang kailangan? Ano po ang sikreto nyo? Bakit po ganun kahuhusay ang mga manlalaro ninyo? Ang dami nyo pong nakuhang gold, silver at bronze. Nako, una po sa talent talaga ng bata. Pangalawa po, kailangan po talaga i-boost, suportahan yung mga bata. At talagang inalagaan po mabuti po sila para po i-boost yung talent po nila kasi magagaling po talaga sila eh. Alam nyo buddies, totoo yung kasabihan na yung mga mag-aaral, mga estudyante, may kanya-kanyang talento na yan. Ngayon, pinapanday yan, dinidevelop yan sa loob ng classroom upang mai-apply nila at magamit nila sa labas mismo ng classroom. A few moments later. Taos puso po kaming nagpapasalamat. Damang-dama po namin. Medyo may prepare silang orchestra. Okay, I will show you guys. I will show you this one here. Hello online buddies, first time nating gumising ng maaga dito sa Tarlac, dito sa aming quarter. At naligo na ako kaagad bago ako pumunta rito sa aming canteen. I will show you our canteen here, saka yung kusina, saka sila ate na every event, every regional athletic competition ay nandito sila para supportahan yung mga estudyante natin. At ganoon na rin sa buong division. This is our first time na magdalaw sa inyo. Ay, napakaaga po nagigising ni mother. Mother, ano po ginigisan nyo? Nagpiprito ako ng patatas at tayo magko-corn beef. Ayun, magko-corn beef kami. So, ayan, nakita ninyo yung canteen namin. Sila ang bubuhay sa amin sa loob ng 1 linggo dito sa Clara. Central Luzon Regional Athletic Association, tama? Sa mga estudyante natin dyan na nagpaplano next year na sumali sa sports competition dyan sa ating division sa Gapan City, I will show you the school where we are now, So, yan, dito kami naka-quarter sa Tarlac. Totoo lang, kapag player ka, sarap buhay. Bakit sarap buhay? Talagang you have a lot of time enjoying yourself here. Yung discipline, personal responsibility, tsaka yung pakikisama. Yan ang matututunan nyo dito. Kaya nagtataka ako kung bakit yung ibang mga estudyante ayaw sumali sa mga sports. Okay, samantalang ito na nga bina-vlog na natin. Sa pagkakataong ito, syempre tulog pa yung mga estudyante. Hindi pa naman start yung competition sa Monday pa lang Kaya may pagkakataon silang mag-relax. So ito napakasaya. Ayan, may mga estudyante na gumigising kaunti-unti.
Kaya sali na kayo, ha? Yan, online buddies. Makikita niyo yung mga highway dito sa Tarlac, no? So, yan. Ang ganda ng dito. So, makikita niyo yung mga signages. Para hindi tayo maligaw, ginagawa natin itong basihan. Plus yung mga tanong-tanong sa mga driver. Sa gasolina sa KKK. Magtanong na lang uli ako doon. Kaliwa kayo yun. Ayun, okay po. Salamat po ha. So, online buddies, yun o, nandito na nga tayo sa lugar kung saan idaraos ang Central Luzon Regional Athletic Meet Competition. Ano? Hello online buddies, nag-advance tayong pumunta rito sa Sport Complex, New Clark. So, ito yung ambience dito. Pupuntahan natin yung mga estudyante nagpa-practice doon, no? Dito sa lugar na to. Sa bahaging ito. Tinanong ko yung guard doon sa harap. Ang sabi niya, yung mga track daw, yung takbuhan, dito ginaganap. Tapos yung throwing naman, ay dun sa likod ng stadium na yon. Yung mga throwing. Shot put, javelin, discus. Doon naka-design yun. Eto, hindi, puro track lang to. Kasi, baka may tamaan, ano. Pupunta na tayo. So, parang naispatan natin yung mga kasama natin, ayun, no. Ang ganda dito, grabe. Super ganda. Good morning, buddies. Ito yung actual na senaryo kapag umaga, nagpe-prepare yung mga estudyante, lumalakad patungo dun sa call room kung tawagin, no? Kung saan tinatawag yung mga players. So kung makikita nyo yung mga naka-yellow red na yan, parang orange, ano? Bulacan yan, Division of Bulacan. At syempre, kapag yari, ano, pinapaskil dito yung mga resulta. Yung mga resulta nakapaskil dito. Yan, nakikita nyo. Tinatawag na yung mga players. Alas 6 ang umpisa ng lahat ng laro. Alas 6. Water break muna tayo. Natapos na yung ano, yung 1,500 meters. Elementary sa secondary. Ngayon ay water break kami. So kami mga officiating officials may mga pinipil up ang kami ganito. Gaya ng mga event number, event, category, heat number, trial finals, saka yung place, division, athletic number. Napakarami pong pinipil upan kapag ikaw ay na-assign dito sa judge at finish line, ano. Hindi po biro na maging isang officiating official dito kasi regional to eh. Bawal kami magkamali, lalo na sa timer. Medyo maselan yung timer natin. Pag kinlik mong ganito, kailangan sabay-sabay kayo. Okay? Hindi pwedeng kung kami siyam, hindi kami sabay-sabay. Tapos yung bumabaril, yung pinaka-hudyat, yung pinaka-signal, hindi powder yung gamit, kundi yung parang digital siya. Yung parang may lumalabas na panilaw-silaw, white light. Yun ngayon yung pagbabasihan, hindi sa putok. Kasi sabi nga, light travels faster than the sound, ano? So doon kami nagbabase ng pagpindot ng aming timer, doon kami nagbabase sa light na nakikita namin doon. So kapag medyo malabo ang mata mo, pwede kang i-assign doon sa taas, taga-taas ng flag. Pag tinaas mo yung red flag, ibig sabihin, wala pa, hindi pa game yun. Pag tinaas mo naman yung white flag, ready na ang lahat. Tapos saka papuputukin yung baril doon, yung gunpowder, papuputukin doon. Kapag ready na yung white dito. This is one of the ways of communicating each other between judge at finish saka sa starting line. So, ang lawak nito eh. Talagang kailangan ng flag. So, yun lang muna yung kwento ko ngayon as official in athletics, track and field or track. Maestro Bino Lessons.